ang ating mga anak ay biyaya ng langit. Pero paano kung ang itinuturing na pagpapala ay bunga ng isang kasalanan? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Ang buong akala ko, nag-e-exage lang ang mga nanay na nagsasabing lahat ay gagawin nila para sa mga anak nila, para maprotektahan sila. Ngunit nang maging nanay na rin ako, ilang taon nang nakalilipas, napagtanto ko na hindi yun ka-OA-yan. Na totoong kapag naging ina na ang isang babae, nagiging sentro na ng mundo niya, ang anak niya. At pipilitin niya itong intindihin at tanggapin sa kabila ng mga nagawa nito. Miss Anne, ako po si Emma. At ngayong araw, lakas loob kong ibabahagi kung paano minahal ng nanay na tulad ko ang isang kakaibang anak. Aray, Diyos ko naman ate. Kanina ka pa ba dyan? Pati ka kumato ko di kaya pumasok. Bukas naman tong pinto. Kanina ka pa naming hinihintay eh. Akala namin may nangyari na sa'yo. Si mama halos mabaliw na sa kakaisip sa'yo ah. Hindi mo raw sinasagot yung phone mo. Lowbat ka ba? Sabi ko baka lowbat ka pero ayaw pa niya maniwala. Kaya pinalabas niya ako para abangan ka sa labasan. Tas nandito ka lang pala. Tara na, pasok na tayo. Dumuan ka kay mama sa kwarto ah. Magpakita ka lang para makatulog na siya ng maayos. Nakatulog na yun kanina eh. Kaso bigla lang nagising. Napanaginipan ka raw niya, may nangyari raw sa'yo. Nangingilid ang luhang tumingin ako sa mas nakababata kong kapatid. Ilang saglit pa, napagtanto niya na ang panaginip ni mama, hindi lang basta panaginip. Tama si mama, may nangyari nga. Ano nangyari sa'yo? Yung uniform mo, ba't ganyan? Bakit yung blouse mo wala ng butones? Ba't punit-punit? Ano ginawa nila sa'yo? Shh! Huwag ka maingay. Baka marinig ka ni mama. Lalo siya mag-aalala. Anong ginawa nila sa'yo? Ate, magsabi ka na. Sabihin mo sa akin. Wala to. Wala lang to. Nagkatuwaan lang kami. Masyado lang silang nagkatuwaan pero hindi nila sinasadya to. Hindi nila sinasadya. Hindi nila sinasadya? Sinong nila? Yung mayabang at bully mong boyfriend? Yung mga kaibigan niyang anak ng mga politiko? Mariin akong pumikit. Sinubukan kong magbingi-bingihan sa dami ng tanong niya. Bawat hakbang papasok sa bahay, nararamdaman ko ang hapdi na nagpapaalala kung paano nila ako pinagpasapasahan at paulit-ulit na sinaktan. Bago makapasok sa pinto, hinila ako ni Piang. Pinagsamantalahan ka ba niya? Hindi, wala siyang ginawang ganun. Huwag mo na siyang pagtakban ate. Ano ba akala mo sa akin, bato? Tanga? Manhid na di marunong makiramdam? Para sa'yo, dahil mahal na mahal mong ugok na yun, wala akong sinasabi. Pero sa loob-loob ko, alam ko naman na hindi siya mabuting tao ate. Sila na mga kaibigan niya. Oo. Ginahasa niya ako. Pinagtulungan nila ako at paulit-ulit nila ako ginamit. Ano, masaya ka na? Napaamin mo na ako. Pagyakap niya sa akin, saka ko lang naramdaman na parang bigla akong hinang-hina. Na anumang oras ay bigla akong matutumba. Pinagsamantalahan nila ako. Paulit-ulit. Pinagpasapasahan nila ako. Binaboy nila ako. Nakakadiri sila. Pero mas nakakadiri ako. Nandidiri ako sa sarili ko. Hindi ate, hindi. Silang nakakadiri, hindi ikaw. Tumayo ka nga dyan. Pupunta tayo sa pulis, i-report natin. Ipapakulong natin yung mga tarantadong yun. Magbabayad sila. Umiling ako. Malalim siyang bumuntong hininga. Ayaw mo? Bakit? Natatakot ka? Pero ate, hindi pwede na hayaan na lang natin na malaya sila. Hindi sila magbayad sa ginawa nila sa'yo. Tara na, tumayo ka na. Sino bang
Ang nagsabi na hindi sila nagbayad. Nagbayad sila. Nilabas ko ang ilang libo sa bulsa ng palda ko at ibinigay sa kanya. 7,000? Ate, mananahimik ka para sa 7,000? Tingin mo ito lang ang presyo mo? Isa pa, hindi ka naman bayaran na. Disente kang babae, te. Oo, mahirap tayo. Isang kahig, isang tuka, pero hindi tayo ganito. Disente pagpapalaki sa atin ni Mama. Hindi to sapat, te. Ibabalik natin tong pera at magdedemanda tayo. Yun ang tama. Hindi pwede, Piang. Kahit gusto ko, hindi pwede. Bago pa magsimula ang lahat ng to, talo na tayo. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Mayaman pamilya nila. May pambayad sila sa abogado, sa judge, o kung sino man pwede nilang bayaran para maabswelto. Pagkatapos nun, balik lang sila sa dating nilang buhay na parang wala nangyari habang ako magiging katatawanan sa university. Nagiging laman ako ng chismis at hindi malayong magtapos kong dungisan ang pangalan nila, mapakick out pa nila ako. Hindi ako pwede mapatalsik sa school, Piang. Hindi pwede na hindi ako graduate. Inaasahan ako ni Mama. Inaasahan mo ako. Hindi pwedeng masira plano ko para sa atin. Kaya, itatago ko to. Itatago natin to. Piang, naiintindihan mo ba ako? Nakikinig ka ba sa akin? Wala kang pwedeng pagsabihan, Piang, ha? Wala kang pwedeng gawin. Pag may ginawa ka, gaganti sila. At mas lalo tayong kawawa. Mas lalo akong kawawa. Kaya mas mabuti na manahimik na lang tayo. Kinuha ko yung 7,000 sa kanya. Binilang, tapos hinati. Anong gagawin ko rito? Yung 4,000 para sa tuition mo. Bayaran mo na para hindi ka na mag-promissory note pag kailangan mo nang mag-exam. Umiling siya. Ayaw tanggapin pero pinilit ko. Galit na galit siya habang umiiyak. Bukod sa frustration, parang gusto niyang manakit pero wala siyang mapagbuntungan. Piang, kunin mo to. Yung 4,000 para sa tuition mo. Yung 1,000 para sa kuryente. Yung natira para sa maintenance ni Mama. Piang! Ate, ang hirap-hirap tanggapin ito eh. Ang hirap gastusin lalo na't alam ko kung saan to galing. Ang pera. Para sa katulad nating nasa laylayan, wala tayong karapatang mahiya kung saan galing yan. Lalo na't ikamamatay natin pag wala tayo niyan. Tandaan mo yung sinabi ko, ha? Huwag na huwag mo ipapahalata kay Mama na may nangyari sa akin. Isipin mo na panaginip lang to. Masamang panaginip. Pesting buhay naman to, ate. Bakit sa atin pa nangyari to? Bakit sa'yo pa eh? Ang dami na natin problema. Nakakagalit. Sobrang nakakagalit. Kung di lang kasalanan sa Diyos ang pumatay, sisiguraduhin kong di sisikatan ng araw yung mga tarantadong yun. Piang, isa. Hindi, ha? Hindi mo dudumihan ang kamay mo. Hindi ako papayag na maging katulad kanila. Marami akong pangarap para sa'yo. At hindi kasama doon yung maging kriminal ka bago ka graduate ng senior high at mag-18. Piang, sino kausap mo? Ang ate mo na ba yan? Nakauwi na siya? Papuntahin mo nga rito. Gusto ko siyang makita. Ate. Wala kang sasabihin. Masama ng lagay ni Mama. Pag nalaman niyang nangyari sa akin, baka mas lalo lang siyang mapasama. Pag may nangyari kay Mama dahil sa akin, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ma, ako nga po, nakauwi na po ako. Sorry po ginabi ako. Tsaka hindi na nakapag-update sa'yo. Nabisi po kasi ako. Nag-tutor po ako eh. Bedridden na si Mama, kaya hindi na ako natakot na pumasok sa bahay. Hindi niya naman makikita ang itsura at estado ko. Kumain ka na ba? Pinagapunan ka rin sa bahay ng pinagtutsuturan mo. Kung hindi, kumain ka na dyan. Pagkain pa riyan. Pinatirang kita kay Piang ng isang buong tilapia eh. Ay Piang, buo pa ba yung tilapia? O hindi ka nakinig sa akin at kumurot ka pa rin kahit sinabi kong sa ate mo na yon? Hindi po, Ma. Kahit palikpik ng tilapia niya, intact pa rin. Ayan, Ma, nandito na si ate. Pwede ka nang kumalma. Sabi ko naman kasi sa'yo, wala lang yung napanaginipan mo. Ayaw mo makinig sa akin. Ma, hindi ka ba magmamano sa akin? Taranta kaming nagkatingina na magkapatid. Mabuti na lang, mabilis na nakaisip ng palusot si Piang. Mamaya na lang, Ma. Paliliguin ko na lang muna si ate.
Nakatapak to ng tai. Kumalat kaya ang baho. Opo ma. Pagligo ko, tsaka kita pupuntahan dyan. Lampas 1 oras ang tinagal ko sa CR. Kinuskus ko ang bawat sulok ng katawan ko at kahit humahapdi na ang balat ko kakahilod, pakiramdam ko ang dumi-dumi ko pa rin. Hindi na ako naghapunan pa. Nagsinungaling ako kay mama na nakakain na ako kahit hindi. Mas gusto kong yumakap na lang sa kanya kesa kumain. Para kay mama, kay Piang at para sa akin, pinilit kong umakto na parang walang nangyari. Ganon din ang ginawa ni Lucas at ng mga kaibigan niya. Pakiramdam ko, nagaslight ako ng mga kinikilos nila at umabot sa puntong natanong ko sa sarili ko kung nangyari ba talaga yung nangyari noong gabing yon. Pagkaraan ng 2 buwan, nakuha ko na ang sagot sa tanong na yon. 2 pulang guhit ang bumungad sa akin pagsilip ko sa pregnancy test. Buntis ako. O tapos, ba't mo sinasabi sa akin to? Ano gusto mong gawin ko? Alam ko na. Inabot ni Lucas ang bag niyang nasa passenger seat ng kotse niya. Kinuha niya ang wallet mula ron saka sinampal sa akin ang ilang libo. Mas marami yon kaysa sa perang ibinigay niya sa akin nung gabing binaboy nila ako. Hindi pera ang kailangan ko, Lucas. Hindi. Kung hindi pera ko, ano? Apelido ko? Natameme ako. Humagalpak siya ng tawa. Gusto ko nang maglaho na lang na parang bula. Sobrang nanliit ako sa naging reaksyon niya. Lucas, ano ba? Nasasaktan ako, bitiwan mo nga. At mas masasaktan ka kung di mo ayusin ang sarili mo. Gusto mo nakakuhin ko yung nasa tiyan mo? Ang daming gumalaw sa'yo eh. Hindi lang ako ang pumuputok dyan, di ba? Malay ko ba kung kanino talaga yan? Sira ulo. Magising ka nga. Ba't naman kita paninindigan? Yan dumi mong baba. Malakas ko siyang sinampal. Nagalit siya at gaganti dapat pero sinampal ko siya ulit. Inulit ko yon ng inulit hanggang sa pumutok na ang labi niya. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ko. Nang tigilan ko siya, halos hindi na rin siya makatingin sa akin dala ng gulat at takot. Ako? Marumi? Ang kapal na mukha mong ipamukha sa akin ang pagiging marumi ko ay kagagawan mo to. Kung marumi ako, mas ka. Kayo ng mga letse mong kaibigan. Kayo yung dumi at putik na dumungi sa akin. Napakawalang hiya mo. Napakapasura mo. Sana hindi mangyari sa kapatid mong ginawa mo sa akin. Ano sabi mo? Huwag mong idadamay si Vivian dito ha. Agad niyang pinagsangga ang braso niya nang akmang sasampalin ko siya uli. Na hindi ko na tinuloy sa pagkakataong yon. Mapakla ang ngisi sa labing pinakatitigan ko si Lucas. Kapal mo eh. Kapal-kapal mo rin. Saan ka kumukuha ng lakas na loob na maging overprotective sa kapatid mo na magalit sa sinabi ko? Tumigil ka na ha? Tumigil ka na! Malis ka na nga! Kung na magpapakita sa akin! Dinampot ko ang perang sinaboy niya sa akin. Bago pa ako tuluyang lumabas ng kotse niya, pinigilan niya ako. Malasing lang kami nun. Hi dahil sa party drugs. Hindi namin sinasadya yun. Ang totoo niyan, matagal na namin gustong humingi ng tawad para sa mga nagawa namin. Hindi lang namin alam kung paano. Lagi ka kasing umiiwas sa amin eh. Sa akin. Dali-dali niya akong binitiwan pagkatapos kong duraan ang braso niya. May bipolar disorder ka ba? Nintik, grabe yung pag-iiba ng ugali mo eh. Kanina lang kukutsain mo ko para akong basura, tapos ngayon santu-santuhan ka. Binibilog mo na naman ang ulo ko. Pinaniniwala mo na naman ako na kahit papaano may tinatago kang kabutihan o nagda-damage control ka. Kasi alam mong napupunta sa teritoryo kong kapatid mo tuwing linggo para sa outreach program niya. Bakit? Natatakot ka ba? Na kuntsabahin ko yung mga tambay sa amin para ipadana sa kapatid mong pinaranas niyo sa akin, ha? Nang ma-realize niyang hindi na ako kakagat sa kahit na anong pagpapanggap niya, na hindi na niya mababago ang tingin ko sa kanya, pinakita niya ulit ang tunay niyang kulay. You wouldn't dare. Mahirap ka lang. Alipin ang pera. Pero hindi ka tanga. Hindi mo kakantiin maski isang hibla ng buhok ng kapatid ko kasi alam mong babalikan ka ng pamilya namin. At kung akala mo natakot mo ako, you're wrong. Talaga ba? Kahit saglit? Kahit konti?
Hindi ka natakot sa pwede at kaya kong gawin? Ano bang akala mo, Lucas? Na ikaw lang ang pwedeng may gawing masama? Na ikaw lang ang kayang mag-asal hayop? Na hindi ko kayang pumutik at gumante? Tingnan na lang natin. Tuluyan na akong lumabas ng sasakyan. Malakas niya akong pinagmumura, pero kahit na anong sabihin niya, hindi na ako ulit lumingon sa gawin niya. Mula nang makumpirma kong nagbunga nga ang gabing yon, mas lalo lang lumala ang morning sickness ko. Pagkaraan ng ilang araw na pagsisinungaling at pagtatago, nakatunog na si Mama. Emma? Po, Ma, ano po yon? Masakit po ba ang binti niyo? Gusto niyo haplasan ko? Teka, kukunin ko lang yung panghilot. Anak, sinong ama niyan? Po? Ama Nino, ano po bang sinasabi niyo, Ma? Emma naman. Hindi lang ako makabangon dahil sa sakit ko pero hindi ako bingi. Hindi rin ako bulag. Naririnig ko na bago pa tumilaok ang manok sa umaga nagsusuka ka na. Yang mga pagbabago sa katawan mo na akala mo na itatago sa akin ng malalaking t-shirt na sinusuot mo. Napapansin ko yan. Umamin ka na sa akin. Sinong ama niyan? Ma, Pananagutan ka ba niya? Nakakasalan? Yung papa ba niyan? Yung kaklase mo naghahatid sa'yo dati yung may sasakyan? Kailan siya haharap sa akin? Kailan niya sasabihin sa akin na paninindigan ka niya at hindi iiwan sa ere? Kailan siya hihingi ng tawad para sa nagawa ninyo? Inabot ni Mama ang kamay ko. Pinisil niya yon. Umiyak siya. Kahit gusto kong tuyuin ang luha niya, hindi ko magawa. Natatakot akong hawakan siya. Natatakot ba siya sa akin? Baka habulin ko siya ng kutsilyo kasi nadisgrasya ka niya. Hindi ko gagawin yon. Kahit gusto ko hindi pwede. Nakadikit na ako sa kamang ito. Hindi ako makabangon. Saglit siyang tumawa tapos biglang sumeryoso ang mukha niya. Papuntahin mo na siya. Papuntahin mo na siya. Panagutan ka lang niya. Hindi na ako magagalit. Hindi ko na kayo sisermonan. Alam na ba to sa school mo? Hindi ba nito maaapektuhan ng pagiging scholar mo? Makakagraduate ka pa rin naman, hindi ba? opo, Ma. Makakagraduate pa rin po ako. Kahit anong mangyari, pipilitin ko makagraduate pa rin. Hindi po ito makakasagabal sa mga plano ko para sa ating tatlo ni Piang. Pag kinasal ka, ayos lang ba sa'yo na sumama pa rin ako sa'yo sa altar? Magwi-wheelchair ako. Siguro naman may mahihiraman tayo ng wheelchair, di ba? O di kaya marirentahan. Nang mamatay kasi ang papa ninyo ni Piang, nangako ako na ihahatid ko kayo sa altar eh. Kahit na ganito na ako, gusto ko pa rin matupad ang pangakong yon. Hindi po ako ikakasal, Ma. Hindi? Anong hindi? Plano nyo bang mag-live-in muna? Sa bagay, buntis ka. Kailangan nyo mag-ipon para sa panganganak mo. Hindi rin po ako pananagutan ni Lucas. Hindi ko naman po sigurado kung sa kanya bang pinagbubuntis ko eh. At kahit na kanya nga to, mas mabuti pong hindi na siya maging parte ng buhay ng batang to. Naming mag-ina. Ano? Ano pinagsasasabi mo? Ba't ayaw kanyang panagutan? Bakit ayaw mo na maging parte siya ng buhay niyong mag-ina? May nangyari ba? Bumuhos ang luha ko. Kahit na hindi niya kaya, pinilit niyang bumangon hanggang sa mamilipit siya sa sakit. Anong ginawa sa'yo ng lalaking yon? Ano ginawa niya sa anak ko? Magsabi ka sa akin, sabihin mo kay Mama. Emma! Pinagsamantalahan po nila ako, Ma. Siya at ang mga kaibigan niya. Kumagulgol si Mama. Unang beses ko lang siyang makitang umiyak ng ganun. Para kay Mama, gusto kong manahimik na lang noon pero nang makita ko kung paano siya dinurog ng nalaman niya, na-realize kong kailangan kong lumaban. Kailangan kong pagbayarin si Lucas at ang mga kaibigan niya. Kung hindi ako maniningil, patuloy na sisisihin ni Mama ang sarili niya. Saktong isang araw pagkatapos kong magkaso kay Lucas at sa mga kaibigan niya, bigla na lang akong pinatawag ng may-ari ng university. Good afternoon, sir. Gusto niyo raw po ako makausap? Tungkol saan po? Iminwestra niya ang upuan sa harap ng kanyang table. Pag upo ko, ilang segundo niya akong pinasadahan mula ulo hanggang paa, saka siya iritableng bumuntong hininga. Buong araw kong pinag-isipan kung paano ko ba sasabihin sa'yo ang balitang to. Pero kahit anong gawin ko, walang madali ang paraan kaya didiretsoy na kita. Tungkol saan po ba?
sa malaking iskandalong sinisimulan mo. Po? Eskandalo? Ang tinutukoy niyo po bang eskandalo? Yung pagsasampa ko ng kaso kina Lucas? Sandali po. Ba't sa tono niyo parang ako pa yung sinisisi niyo? Ako po yung biktima dito. Talaga ba, Emma? Ikaw lang? Paano si Vivian? Vivian? Yung kapatid ni Lucas? Bakit po? Ano po bang nangyari sa kanya? Iya naman. Alam ko na ang nangyari at sa mga oras na to, pinapaalam na rin ng abogado nila Lucas ang totoong nangyari. Totoong nangyari? Bakit? Ano po bang sinabi ni Lucas na totoong nangyari? Na binenta mo ang sarili mo sa kanilang magkakaibigan para may ibayad sa tuition ng kapatid mo. Nawala kayong proteksyon nung araw na yon kaya ngayon buntis ka. Gusto mong ipaako kay Lucas ang pinagbubuntis mo. Hindi siya pumayag, kaya nagalit ka at nagbantang gaganti ka at si Vivian ang gagamitin mo. Habang nauutal kong dinidepensahan ang sarili ko, nilapag niya ang sworn statement ni Vivian. Base doon, kamuntika na raw siyang ma-rape sa lugar namin. Hindi lang natuloy dahil nakatakas siya. Bago ko matapos ang sworn statement ni Vivian na alam kong walang katotohanan, dahil kahit nagbanta ako noon ay wala naman akong inutusang gawin yon, nilapag ni Sir Montes ang kopya ng resibo para sa bayad ng tuition ni Piang. Ngayon mo itanggi, Emma. Yang date na yan, hindi ba't kinabukasan yan noong araw na sinabi mong pinagtulungan kang pagsamantalahanin na Lucas? Tatanungin kita ulit, tumanggap ka ba ng pera galing kina Lucas? Opo, pero… Hindi ka nga pinagsamantalahan. Sir… Prominente at sikat ang pamilya ni na Lucas at ang mga kaibigan niya. Malaking kasiraan to sa kanila pag umabot sa media. Pati itong university madadamay. Scholar ka rito, hindi ba? Ba't hindi niyo na lang po ako diretsuhin? Ano po bang gusto niyo mangyari? O mas tama yatang itanong kung ano po bang gustong mangyari ng pamilya ni na Lucas? Iurong mo ang kaso. Manahimik ka. Pag ginawa mo yun, wala nang magiging problema. Yung kay Vivian? Kung mananahimik ka at dadali na lang ang nangyaring to sa hukay, mananahimik rin siya. Hindi na magkakaso si Vivian at makakagraduate ka in time. It's a win-win, right? Hindi na ako umimik pa. Sa pagtayo ko, naintindihan ni Sir Montes na kahit hindi ako direktang umuoo, ay pumayag na ako sa gusto nilang mangyari. Emma, yung ebidensya ng nangyari sa gabing yon, gusto nilang ibasura mo na lahat. Pati na rin yan. Tumingin siya sa sinapupunan ko. Nanginginig ang kamay ko nang mapahawak ako doon, saka nang gagalaiting lumabas ng opisina niya. Alam niyang biktima ako, na hindi ako gumagawa lang ng kwento at hindi muntik ma-rape si Vivian. Kasinungalingan ng lahat ng yon at parte ng plano ng pamilya ni Lucas para mapatahimik ako. Gusto niyong ipalaglag ko ang pinagbubuntis ko? Sir, ayoko. Hindi ko kaya. Kasalanan sa Diyos ang pinapagawa niyo sa akin. Gagawin kong gusto nila maliban dito kahit ano, wag lang to. Emma, akala ko nagkakaintindihan na tayo. Patapos na nga ang pag-uusap natin, di ba? Huwag na nating pahirapan ang isa't isa, pwede ba? Gawin mo na lang kung anong gusto nila, okay? Oo, kasalanan sa Diyos ang gusto nila mangyari. Pero sabi nga nila, mapagpatawad ang Diyos. Isang dasal, isang sorry, makakalimutan niya ang nagawa mong to. Mas importante ba yan kaysa sa pag-graduate mo? Kaysa sa future mo? Hindi, di ba? O baka naman naubos mo na ang perang nakuha mo kay Lucas para pampalaglag dyan. O sige na, tutulungan na lang kita. Hindi naman ako ganun kawalang puso eh. Bago siya makakuha ng pera sa wallet niya at mainsulto na naman ako, lumabas na ako ng opisina niya. Hindi ko na nagawang tapusin ang klase. Sa kauna-unahang pagkakataon, nag-cut ako. Galing sa university, naglakad ako ng naglakad hanggang sa marating ko ang Quiapo Church. Pumasok ako doon, hindi para magdasal kundi para tahimik siyang questionin, kahit na alam kong mali. Pagkatapos ng lampas kalahating oras na pamamalagi sa simbahan, sinalubong ako ng kubang matanda. May balot ang kanyang kanang pisngi habang nakasuksok sa kaliwang braso ang isang basket. Mayroon ako ng kailangan mo. Sa dami ng problema ko, wala akong oras na intindihin at pakisamahan ng maayos ang tao sa paligid ko. Nginitian ko lang ang matandang babae saka ko siya nilampasan. Hinabol niya ako.
Sa pagkakataong yon, hawak na niya ang isang maliit na botelya. Pamparegla. Itong kailangan mo, hindi ba? Ito ang sagot sa lahat. Ito ang aayos sa problema mo. Tama ako, hindi ba? Kailangan mong magkaregla. Gusto nila na magkaregla ka. Tumingin siya sa sinapupunan ko. Sa tagal ko nang nagagawi sa Quiapo, alam ko na agad na ang pampareglang sinasabi niya ay pampalaglag. Saglit akong tumingin sa paligid sa kamuling bumaling sa kanya. Paano niyo po nalaman? Nagkibit balikat siya. Winagayway niya ang botelyang hawak na mas maliit kumpara sa ibang pamparegla na tinitinda ng mga tao sa paligid ng simbahan. Huwag kang mag-alala. Malakas ito. Pag inom mo nito, tiyak, tapos ang problema. Tanggapin mo na. Parang nakaka-hypnotize ang paraan niya ng pakikipag-usap sa akin. Kaya kahit na nawiwirdohan ako sa kinikilos niya noong una, kinuha ko pa rin sa kanya ang pamparegla na may kasamang itim na kandila at maliit na papel. Ano naman to? Para sa naman to? Para mas tumalab ang pamparegla sa munting buhay sa sinapupunan mo, kailangan mong samahan ng panalangin. Hinawakan niya ang braso ko. Hinila niya ako palapit sa kanya, saka siya bumulong. Kapag nakapagdesisyon ka na wag mong kalilimutang sindihan ang itim na kandila, pati na rin ang manalangin. Eto, ang mga salitang yan ang kailangan mong sambitin. Pinasadahan ko ang nakasulat sa maliit na papel. Pag-alis ko ng tingin doon, wala na yung matanda. Hinanap ko siya. Naglakad-lakad ako pero hindi ko na talaga siya nakita. Nang makumpirma ni na Sir Montes na dala-dala ko pa rin ang ebidensyang sinasabi nila, nagsimula na naman sila sa panggigipit sa akin. Bukod sa lalamya-lamya't madaling mapagod, ilang beses din akong nakatulog habang sinututor ang estudyanteng hawak ko. Buminggo ako. Sa galit ng magulang ng bata, inalis na nila ako bilang tutor. Ate? Ate, anong ginawa mo? Ano to? Para saan ang boteng to? Anong laman ito? Anong ininom mo? Piang, ang ingay mo na naman. Baka marinig ka ni Mama. Ang tagal-tagal kong hinintay na makatulog siya. Inamoy niya ang botelya. Sumama ang timpla ng mukha niya. Hindi ko na siya pinansin. Hinipan ko ang kandila at pinunit-punit ang maliit na papel na kasama ng pampalaglag. Pampalaglag ba to? Nilaglag mo ang anak mo? Ate naman, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Pag nalaman to ni Mama. Hindi ko malalaman ni Mama kasi hindi mo sasabihin. Hindi mo ko ilalaglag. Hindi ka magsusumbong. Habang tulala siya, sinarado ko ang pinto ng kwarto namin saka ko muling lumapit sa kanya. Natanggal ako sa racket ko dahil parati akong pagod at nakakatulog gawa ng pagbubuntis ko. Pag lumaki ng tiyan ko, mapipilitan akong umalis sa isa ko pang part-time. Pag tinuloy ko to, bukod sa hindi ko alam kung sa kuhuhugutin ang perang kailangan para sa panganganak ko, mas mahihirapan tayo. Pag hindi ako nakapagtrabaho, sa kangkungan tayo pupulutin. Yung gamot ni Mama, hindi pwedeng mawala yun. Yun ba talagang totoong dahilan? Nanghihina akong napaupo sa kama. Kasi kung ito lang kung pera lang ate, nandito ako, hindi kita pababayaan. Tutulong ako, te. Sinabi ko naman sa'yo, di ba, natutulungan kita. Maraming paraan para malampasan natin to. Sina Lucas ba? May ginawa na naman ba sila? Meron, no? Kaya parang wala nang nangyayari sa kinaso mo sa kanila. Ano ginawa nila? Ginigipit nila ako. In-involve na ng pamilya niyang university. Sabi ni Sir Montes, pag hindi ko inurong ang kaso, kakasuhan din nila ako. Igigiit nila na ako ang mastermind para sa attempted rape ni Vivian na alam ko namang hindi nangyari. Pag nagmatigas ako, mapapaalis ako sa school, hindi ako gagraduate. Gusto ko man hindi ako pwedeng makipagmatigasan. Maraming mawawala sa akin, sa atin. Nandito na ako eh. Konti na lang, tapos na ako. Hindi na to pwedeng mapurnada, kaya... Sinakripisyo mo na lang ang anak mo? Ate. Oo, anak ko to. Dugot laman ko, pero mas madali para sa akin ang isakripisyo to kaysa yung future na ang tagal-tagal ko nang ginapang.
Siguro naman maiintindihan ako ng anak ko kung ba't ko to nagawa sa kanya, di ba? At ng Diyos, mapapatawad naman siguro niya ako. Hindi ko naman talaga to ginusto sadyang wala lang akong choice. Natigil ako sa pagsasalita at napahawa kay Piang nang makaramdam ako ng sakit galing sa aking sinapupunan. Noong una, pinigilan ko pang mapaungol pagkat ayokong maistorbo si Mama, ngunit nang trumiple yon na para bang may nagwawalang kung ano sa tiyan ko, napasigaw na ako. Ate, dinudugo ka! Hindi alam ni Piang kung anong gagawin. Habang pinagmamasdan ko ang dami ng dugong dumadausdo sa binti ko, paulit-ulit akong bumubulong na sana mapatawad ako ng anak kong pinatay ko. Sa dami ng dugong nawala sa akin, kinailangan akong dalhin sa ospital. Hindi lang ako ang nag-assume na wala ng pinagbubuntis ko, kundi pati na rin ang mga nurse na humawak sa akin sa ER. Kaya nang makumpirma nila na nasa akin pa rin ang baby, na healthy at may malakas itong heartbeat, hindi lang ako ang nagtaka, kundi pati na rin sila. Ang sabi nila, isa raw itong malaking himala. Gawa ng himalang nangyari, tinanggap ko yon na sign mula sa langit na wag nang pagtangkaan pa ang buhay ng pinagbubuntis ko. Bagaman parang isang malaking kahibangan dahil ang pangarap ko noon ay ang makagraduate ng walang problema. Mas pinili kong tumigil na muna sa pag-aaral. Nang ma-realize din na Lucas na wala na akong balak na guluhin pa sila, tinigilan na rin nila ako. Kahit na papaano, bumalik ang kapayapaan sa buhay naming pamilya. Ma, ate, at pamangking kong cozy sa tiyan ng mama niya. I'm home! May dala akong apple, oranges, tsaka vitamins galing sa dati mong amo. Sabi rin nila, pag di ka na raw nagtatampo sa pag-alis nila nung shooter mong si Migo, pwede mo na raw silang kuning ninang at ninong ni baby. Sabi nila yan wala nang bawian. Gagawin ko talaga silang ninang ng batang to. Bukod dyan, eto, pinabibigay din nila. Piang, ano to? Ang laki naman ito, para saan daw to? Tulong daw nila para sa panganganak mo. Piang, Ay, alam ko nakakahiya, pero tinanggap ko na. Kabuanan mo na Ilang linggo na lang, due date mo na, diba? Tapos yung naipon mo galing dito sa tindahan natin, kulang na kulang pa. Kung gusto mo, unti-unti mo na lang ibalik sa kanila yung pera kapag may mas maayos ka ng work pagkatapos mo manganak. O siya, sa kwarto na ako. Magbibihis na ako at ang sakit-sakit na rin ang katawan ko. Gusto ko nang humilata. mamaya ka na magbihis, samahan mo muna ako. Saan naman? Sa simbahan, mag-aalay ako ng kandila at magdadasal. Pasasalamat sa Diyos kasi kahit papano, hindi niya tayo pinabayaan. Ano? Oo na. Takot ko lang na tumanggi sa'yo. Sakto pagdating namin sa simbahan, nakatanggap ng tawag si Piang mula kila Mrs. San Carlos. Habang kausap niya yon, pumasok na ako sa simbahan. Sa kalagitnaan ng taimtim kong pagdarasal, naramdaman kong may tumabi sa akin. Po? Teka, ikaw yun, diba? Yung nagbigay sa akin ng pamparegla. Ako nga. Tiniis-tiis kong pait nun at nagkanda buhol-buhol pang dila ako sa pagbabasa ng dasal sa papel. Hindi naman pala gagana. Sinong nagsabi sa'yong hindi yun gumana? Gumana yun. Hindi mo palang nakikita kung ano ba talaga ang epekto noon, pero gumana yun. Nararamdaman ko na siya Hindi siya tumalab sa'yo, pero sa anak mo, oo. Hinawakan niya ang tiyan ko at bigla na lang siyang tumawa. Sa takot, dali-dali akong umalis sa aking upuan at malakas na napasigaw nang sumalubong sa akin si Piang. Ate! Okay ka lang ba? Ba't bigla-bigla ka nalang sumisigaw dyan? Tsaka, ba't ka namumutla? Daig mo pang nakakita ng multo Yung matanda kasi. Matanda? Anong matanda? Yung nakaupo, yung kausap ko kanina. Wala ka namang kausap Kanina pa ako nakatingin sa'yo, wala kang kausap. Nakatulala ka lang sa ere. Nung natauhan ka, ayun, bigla ka nagsisigaw. Muli kong nilingon ang upuan kung saan ko iniwan ng matandang tinutukoy ko. Bago ko maigiit kay Piang na naroon lang yon kanina, biglang humilab ang tiyan ko.
Nanganganak ka na? Pero di ba sa katapusan ka dapat? Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya, Piang. Parang lalabas na siya. Lalabas ng baby ko. Teka, sandali lang. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko eh. Humingi ka ng tulong. Humingi ka ng tulong kahit kanino. Basta humingi ka ng tulong. Napilitan siyang iwan ako. Habang nagsisisigaw siya para humingi ng tulong, tuluyan na akong nag-active labor. Sa tulong ng isang nurse na nagsisimba rin ng oras na yon, nakapanganak ako sa simbahan. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako o nag-iilusyon gawa ng sakit, pero parang nakita ko ulit yung misteryosang matanda. Nakahalo siya sa kumpol ng mga nanonood. Habang umiiri ako, may kung ano siyang binubulong. Ayun siya. Yung matandang sinasabi ko sa'yo, nandito siya. Pinapanood niya ako. Nakakatakot siya, Piang. Piang, paalisin mo na siya. Ate, ano ka ba naman? Ba't ka ba nananakot? Walang matanda dito. Wala akong nakikitang matanda. Nang humilab ang tiyan ko, malakas akong napasigaw. Paglabas ng baby, imbis na magsaya, napawi ang ngiti sa labi ni Piang. Tiningnan ko ang baby. Kinuha ko yon mula sa nurse na kita kong takot na takot din sa anak ko. Ate, patay siya. Paano yun nangyari? Paano mukhang parang matagal na siyang patay sa sinapupunan mo? Kanina lang, bago tayo pumunta dito, naramdaman ko pang sumisipa. Tsaka gumagalaw siya sa tiyan mo. Napa-sign of the cross ang mga taong nakasaksi sa nangyari sa akin. Hindi ko pinansin ang takot nila. Niyakap ko ang anak ko. Ayoko siyang bitiwan. Ayoko siyang pakawalan. Para masigurong ayos ako at walang impeksyon o kahit na anong komplikasyon, dahil ayon sa nurse ay mukhang ilang buwan na raw patay ang anak ko sa aking sinapupunan, dinala ako sa ospital. Inabot ng ilang araw bago ako na-discharge. Ang tahimik naman. Hindi dapat ganito, diba? Pag uwi ko galing ng ospital pagkatapos ko manganak, dapat may bit-bit akong baby. Puno na dapat nang iyak niya ang bahay natin, pero ba't wala? Ba't wala? Nasaan ang anak ko? Sadya ba to? Kinuha ba siya sa akin bilang parusa ko kasi pinagtangkaan kong buhay niya? Ito na ba yung parusa ko para sa nagawa kong yun? Biyang, ba't ganito? Hindi lang naman ako nagkasala, pero ba't parang ako lang ang pinarurusahan? Ba't sina Lucas, sina Vivian, sina Sir Montes na may kasalanan din naman, mas malaki pa nga kaysa sa kasalanan ko. Parang hindi sila napaparusahan. Nasaan ang parusa nila? Dapat sila rin. Gusto ko rin silang maparusahan. Nasaan ang sa kanila? Ba't puro sa akin lang? Hindi ba dapat sila din? Kung parusang nangyayaring to, bukas sa loob ko itong tatanggapin, pero dapat meron sila. Dapat meron din sila. Yung mas masahol pa kaysa sa parusang nakuha ko. Sa sakit na nararamdaman ko. Nang marinig ni Piang ang pag-iyak ni Mama sa kwarto, tuluyan na rin siyang napahagulgol. Sabay kaming natigilan at nagkatinginan nang makarinig kami ng iyak ng baby. Iyak ng bagong silang na sanggol. Kahit hinang-hina, tumayo ako. Hinanap ko kung saan nga ba nanggagaling yon at sa likod ng bahay ako dinala ng ingay na yon. Ate, halika na. Huwag na rito. Pumasok na tayo. Paggabi na eh. Hindi ka pwedeng mahamugan. Baka mabinat ka. Emma, Piang, nasaan kayo? Ate, si Mama. Halika na. Tinatawag na tayo ni Mama. Narinig mo yun, diba? Narinig mo rin yun? Huwag mong itanggi. Nakita ko ang mukha mo kanina. Alam kong hindi lang ako yung nakarinig nun. Bago ko pa maituro ang direksyon kung saan niya inilibing ang bangkay ng anak ko, binaba niya ang braso ko. Diyan mo siya nilibing, di ba? At yung iyak ng baby na narinig natin, diyan din galing eh. Yung anak ko ba yung narinig natin umiiyak? Diyos mio, ate. Sana naman hindi. Alam mo bang ibig sabihin? Sakaling yung unalive na anak mo ngang nakalibing dito sa likod ang narinig nating umiiyak? Nasa wakas, naawa din sa akin ng langit kaya binalik niya ang anak ko.
Ang tamang sagot, minumulto tayo. Oo na, narinig ko rin yung iyak ng bata. Pero wag mo namang sabihin na yung pamangkin ko yun. Anak mo yun, kaya mahal ko yun. But, this is where I draw the line. Ate, wala sa plano kong mag-alaga ng multong baby Tsaka, ba't nga ba tayo nagtatakutan ng ganito? Si Maricar, yung bagong lipat sa katabi nating bahay, kakapanganak lang din nung isang buwan. Matinis, tsaka malakas yung iyak ng baby, 'di ba? Baka naman iyak ng baby niya yung narinig natin. Sana, 'di ba? May lumagabog sa loob. Saglit kaming nagkatinginan ni Piang bago siya tumakbo papasok. Nang marinig ko ang paghingi niya ng tulong dahil nahulog si Mama habang pilit siyang sumasakay sa wheelchair para makasunod sa amin, pumasok na rin ako. Kung noong unay naririnig ni Piang ang iyak ng bagong silang na sanggol galing sa likod, nung sumunod na mga araw, ako na lang ang nakakarinig nun. Isang gabi habang malakas ang buhos ng ulan na sinasabayan pa ng pagkulog at pagkidlat, muli kong narinig ang ingay na yon. Pakiramdam ko masisiraan ako ng bait kung hahayaan ko lang ang ingay na yon kaya nilabas ko ito. Teka, baby ba to? Baby, may baby. Piang, may nag-iwan ng baby sa labas. Wala pa maski isang saplot at nakakabit pa yung puso nitong bata. Piang! Hinintay kong lumabas ang kapatid ko mula sa kwarto ni Mama. Nang wala akong marinig na kahit ano, niyuko ko ang baby at kinarga ito sa aking bisig. Maamo ang kanyang muka. Nakaka-addict din ang amoy niya. At ang maninipis at mapupula niyang labi ay katulad ng sa akin. Sa di malamang dahilan, agad niyang nakuha ang loob ko. Sinong walang hiya kayang gumawa nito sa'yo? Paano kayo nakaya ng iwan ng basta-basta? Natakot ka ba sa kulog at kidlat? Huwag ka mag-alala, akong bahala sa'yo. Kung ayaw sa'yo ng mama mo, akin ka na lang kasi ako gusto kita. Gusto kita kasi naalala ko sa'yo ang anak ko. Kahit imposible, sumagi sa isip ko na paano kaya kung ang batang ito ang namatay kong anak? Na baka biglang naawa sa akin ng may kapal kaya bigla nitong napagdesisyonan na gumawa ng himala at ibalik sa akin ang anak kong bigla na lang niyang kinuha. Buong gabi akong sinakop ng ideya na yon kaya nakatulog akong may ngiti sa labi. Nasa labas yung naglalako ng putot kutsinda. Yun na lang ang agahan natin. Tinatamad ako magluto ng agahan Shh! Baka magising. Magising ang alin? Yung anak ko. Ate naman ito na naman tayo. Hala, meron nga. Ano yan? Bakit may bata dyan? Kaninong anak yan? Ate, anong ginawa mo? Nangidnap ka ba ng baby? Kaninong baby? Kay Maricar ba? Umatras siya't lalabas na sana ng kwarto nang humarang ako sa pinto. Ibalik na natin yung baby ni Maricar bago pa lumala ang sitwasyon, te. Piang. Ate, gusto mo bang makulong? Akin na dali. Pag nalaman ni Mama tong pinagagawa mo, paniguradong tataas ang alta presyon nun. At hindi kakayanin ng losartan yung blood pressure niya. Makinig ka muna sa akin, pwede ba? Hindi ko kinidnap ang baby na yan. Hulog siya ng langit. Maniwala ka, promise nagsasabi ako ng totoo. Alam kong pakiramdam ng mawalan ng anak, kaya ba't naman ako gagawa ng isang bagay na ikadudusa ng isang inang katulad ko, diba? Hulog ng langit yung baby, sabi mo? Oo. Sure ka? Oo nga. Kung hulog yan ng langit, ba't buo? Ba't walang bangas? Ang taas-taas ng langit, Saglit kaming binalot ng katahimikan. Nagbibiro lang ako. Hindi ka naman mabiro. Nung nanganak ka ba, kasama sa nairi mo yung capability mo na mag-digest ng biro? Emma? Piang? Ano na naman ba pinagbubulungan yung dalawa? Wala po. Wala? Anong wala Alam kong meron nga. Huwag mong sabihin na plano mong itago kay Mama tong baby. Ate, hindi mo to matatago sa kanya. Isang iyak lang yan, timbog na tayo, te. Wala na akong nagawa pa nang biglang buksan ni Piang ang pinto. Nakita ni Mama ang sanggol na nakuha ko sa may pinto kagabi. Dala ng santong pakiusapan, napapayag ko sina Mama na sa amin na lang ang baby. Wala pang nakakaalam na patay ang anak ko na isinilang ko
Kaya ang pinalabas namin ay anak ko ang sanggol na iniwan sa amin kagabi. Sa pagdating ni Tina sa buhay naming tatlo, bumalik ang sigla. Hindi lang sa bahay kundi pati na rin sa aking labit mga mata. Nang mapansin niyo ni Mama at ni Piang, hindi na nila pinagsisihan ang pagpayag sa pag-ampon sa sanggol. Buong akala namin hindi na ulit kami magkakaproblema hanggang sa biglang magpakita si Lucas. Nasa dirty kitchen lang ako. Naghahasa ng kutsilyo. Baka kasi kailanganin natin eh. Kung kaya mong hasain yung lumang lagaring bakal ni Papa, isama mo na rin. Baka mas kailangan natin. Ano yun? Wala. Tinatanong ko lang ang ate. Baka gusto niya ng nilagang pata para sa hapunan. May naligaw kasi rito na pwede naming ilaga eh. Gusto mo ba? Nang nilaga? Na malaga. Kasi kung ayaw mo, makakaalis ka na. Ano ba kasing pinunta mo rito? Ako na. Kaya ko na to. May gagawin ka pa sa kusina, diba? Nang nasa kusina na si Piang, saka lang ako tumingin kay Lucas. Nang mapansin niyang nasa kanya na ang atensyon ko, pumirmi na sa akin ang tingin niya. Marami pa akong kailangan gawin at kung hindi mo pansin na nakakaabala ka na, ngayon palang lilinawin ko na nakakaabala ka sa amin. Ano ba talagang kailangan mo? Huwag mong sabihing pumunta ka rito para mangumusta, para i-check kung okay ako at ang anak ko. Yun nga, yun ang pinunta ko rito at para mapag-usapan natin ang kustodiya ng anak natin. Custody ng anak natin? Anong custody ng anak natin ang pinagsasabi mo? Wala tayong kailangang pag-usapang custody kasi wala naman dito ang anak mo. At kahit buhay pa siya, hindi rin ako papayag na makihati sa'yo ng custody niya. Kapal talaga ng mukha mo, no? Pagkatapos mo kong pahirapan ng mga pinaggagawa niyo sa akin, magpapakita ka rito para pag-usapan ng custody? Eh kung putulin ko kaya yung dilat pagkalalaki mo, nang matauhan ka naman. Saka akala ko ba ang sabi mo imposibleng sa'yo ang pinagbubuntis ko? Ba't ngayon naghahabol ka? Na-diagnose ako ng testicular cancer, Emma. Nadadaan pa sa chemo. Pero pagtapos nun, mababa ang chance na magkakaanak pa ako. And I need an heir. I need a child. And about our baby's paternity, alam kong akin yan. Kasi ako lang yung gumamit sila ng kondom. Pinagamit ko sila ng kondom. Nang mabanggit ang gabing yon, bumalik ang galit ko. Pilit ko siyang kinaladkad palabas, pero nagpumiglas siya at lumuhod sa harapan ko. Emma, please. Walang kapatawaran ang nagawa ko. Pero para sa anak natin, sana mahanap mo sa puso mo na mapatawad mo ako. Kailangan rin ako ng anak natin. Alam kong alam mo yan. Kaya wag mo naman siyang ipagdamot sa akin. Gusto mong makasama ang anak natin? Eh di halika, ipapakita ko siya sa'yo. Hinila ko siya papunta sa likod bahay. Malakas kong tinulak si Lucas sa tambak na lupang may nakatusok na kahoy na krus sa ulunan. Takot na takot siyang tumayo habang pinapagpagan ang sarili niya na para bang nandidiri siya. Ano? Akala ko ba gusto mo makasama ang anak mo? Ayan na siya! Samahan mo na siya! Sumunod ka na sa kanya! Tinulak-tulak ko siya pabalik sa libingan. Nang mapatid ang pasensya ni Lucas, umambas siya. Narinig niya ang iyak ni Tina. Napatingin siya sa bintana ng kwarto ko kung saan nagmumula ang iyak ng baby na inampon ko. Pagbaling niya sa akin, nanunuya na ang tingin niya. Bago ko pa siya mapigilan, nakatakbo na siya papunta sa kwarto. Ibang baby yan! Hindi siyang pinagbuntis ko. Huwag mo siyang lalapitan. Anak ng leche naman oh. Kinagat ako ng batang yan. Kinagat? Paano ka kakagatin ni Tina? Wala pa ang ngipin yan. Ipinakita niya sa akin ang hintuturong sinisip-sip niya. Sugatan at dumudugo ang dulo nun na para bang nasabit siya sa kung anong matalas na bagay. Napatingin ako sa mag-iisang buwang gulang pa lang na si Tina. Hindi ko alam kung namamalik mataba ko pero para bang ngumiti siya sa akin. Ngiti na parang nagkukumpirma na siya nga ang may gawa nun kay Lucas. Tiyanak ba ang batang yan? Ano? Alam mo Lucas, umalis ka na lang ha. Umalis ka na at huwag ka nang makabalik-balik dito. Ate, wag! Huwag mong paalisin. Pakulo na yung tubig sa kawa eh. Sayang naman kung hindi ko yun mababanli sa kanya. That's a threat. That's clearly a grave threat.
Pag may nangyari sa akin, sisiguraduhin ko na kayo ang malalagot. I will sue you. All of you! Nang mapatingin si Lucas kay Tina, bigla siyang namutla at nagsisigaw sa takot habang tumatakbo palabas ng bahay. Kunot noong napatingin ako sa baby. Wala namang kakaiba sa kanya. Itsurang baby pa rin siya, walang nakakatakot. Anong problema nun? Natakot siya sa baby? Natakot kay Tina? Tintin, anong ginawa mo sa ulupong na yon? Tinakot mo ba siya? Nag-grrr ka ba sa kanya? Kung oo, good job ka dyan. Bigyan mo si Tita Ninang ng high five. Dali! Ganito oh! High five! Uy, ang galing-galing talaga ng baby namin na yan. Di ba ate, no? Uy, ate, oks ka lang ba? Teka, wag mo sabihin na nag-aalala ka sa inaso na yun. Alam mo, mukhang naluto na ang utak ng lalaking yun sa kakaweeds, saka party drugs niya, kaya bipolar. Kung ako sa'yo, unahan mo na yun. Mag-file ka na ng restraining order. Mukhang kailangan natin eh. Mami, good job po ba ako? Sino po bang gusto niyong next kong takutin? Piang! Piang? Hindi po ako si Piang, Mami. Si Tintin po ako. Sagot po, please. Kasi nanakit na lalamunan ni Tita Ninang kakadab ng inner thoughts ko. Sino pong next nating paghihigantihan at tatakutin? Binalot kami ng sandaling katahimikan. Baby lang si Tina. Kahit sabihin ko sa kanya kung sino ang gusto kong paghigantihan namin, alam kong wala siyang magagawa. Kaya sinakyan ko na lang ang trip ni Piang. Unang-una sa listahan yung lalaking yun. Tapos yung dalawa niyang best friend, si Martin at Axel. Yung kapatid po nung Lucas, si Vivian. Tapos yung parents nila, tsaka si Sir Montes. Kasama ba sila? Isama na natin sila, Mami. Oo, isama mo na rin. Kagatin mo sila, yung maraming kagat, hanggang sa matanggal ng laman nila. Dahil wala ngang ipin si Tintin, nagtawanan na lang kami ni Piang. Kinagabihan, bigla akong naalimpungatan nang may maramdaman akong gumagapang sa aking paanan. Sinubukan kong sipatin kung ano ba yon, pero gawa ng pagod at antok, hindi ko na naimulat pa ang mata ko at nagsalita na lang. Piang, ikaw ba yan? Bakit? Umiiyak ba si Tina? Antok na antok talaga ako eh. Pacheck na lang ng diaper niya oh. Pakipalitan kung puno na. Kung hindi, baka gutom yan. Paubos mo na muna yung tirang gata sa baby bottle niya. Pagkatapos kong magbilin, nakatulog na ako. Pagtilaok ng manok kinabukasan, dali-dali akong bumangon at agad na kumuha nang makita ko si Tintin na payapang natutulog sa tabi ko. Dinama ko ang pisngi niya at ilang minuto rin siyang pinanood bago ko lumabas ng kwarto. Salamat sa pagbantay kay Tintin kagabi ha. Dahil dyan, ako na magluluto ng agahan natin. Ha? Hindi ko naman binantayan si Tin kagabi, ate. Promise, walang halong biro. Hindi ako pumasok sa kwarto mo. Nasa kwarto lang ako ni Ma. Tanong mo pa sa kanya. Ang himbing nga ng tulog namin kasi hindi umiyak si Tin eh. Parang nga siyang wala rito kagabi. Ate, ba't ganyan itsura mo? Parang reaction niya ng taong late lang na-realize na nagkaroon na pala siya ng paranormal experience ah. Hindi ka talaga pumasok sa kwarto? Hindi mo kinositin? Ang kulit, hindi nga. Bakit ba? Kagabi kasi, hindi ko sure kung anong oras na yun. Ang alam ko lang, antok na antok pa ako. Tapos parang may gumapang sa paanan ko. Akala ko ikaw eh. Nag-assume ako na ikaw yun, na hindi na nakatiis sa iyak ni Tin, kaya bumangon ka para asikasuhin siya tulad ng ginagawa mo palagi. Antok na antok ka, di ba? Sabi mo? Oo. Baka naman na naginip ka lang. Panaginip lang yon na napagkamalan mong totoo. Pero kasi... Shh, ate, wag mo nang i-overthink. Kasi nasa kwarto si Tin, diba? Nagising ka, nakatabi siya. Walang sugat, galos o kahit na ano. Wala. O yun naman pala. Emma! Tumakbo kami papuntang sala. Paulit-ulit na tinanong ni Piang kung anong nangyari habang ako'y dumiretso na ng tingin sa tinuturo ni Mama. Sa yun, di ba? Yung lalaking sumugod dito. Yung isa sa mga demonyong sumalbahe sa'yo, Emma.
Imbis na sumagot, kinuha ko ang remote ng TV at lalo yung nilakasan. Ayon sa reporter, kasambahay daw ni na Lucas ang unang nakakita sa kanyang bangkay. Karumal-dumal daw ang sinapit nito. May malaki siyang sugat na parabang ninataraw ng kung anong nilalang. Dahilan para kumalas na ang laman at balat niya mula sa mga buto. Ang laman loob nito'y nakakalat sa sahig na parabang pinaglaruan yon bago pinagputol-putol gamit ang kakaibang gunting o di kaya'y ngipin. Ate? Ma, sandali po. Susundan ko lang po si ate. Ate! Namumutlakat nanginginig. Natatakot ka ba na baka balikan tayo ng pamilya ng kumag na yon? Na baka tayong sisihin sa nangyari doon? Hindi yan. Oo. Sa lagay at takbo ng utak ng mga yon, may chance na pagbintangan nila tayo. Pero kahit igiit nila na tayo may gawa nun, wala naman tayo mapapala kasi hindi naman talaga tayo eh. Wala silang mahahanap na ebidensya at kung walang ebidensya, hindi nila tayo magagalaw. Kaya huwag ka mag-alala. Pagyakap niya sa akin, niyakap ko rin siya pabalik. Matapos niya akong i-comfort, pinasok na ni Piang si Mama sa kwarto nito at lumabas siya para mangalap ng mga CCTV footage na magpapatunay na ni minsan hindi kami lumabas ng bahay kagabi. Tina! Tintin! Naririnig mo ba ako? Naririnig mo ba si Mama? Galing sa pagkatulala niya sa kisame, tumingin siya sa akin. Ngumiti si Tina at pilit niyang iniaabot sa akin ang maliit niyang braso at kamay. Yung nangyari kay Lucas, yung pumatay sa kanya, imposible naman na ikaw ang may gawa nun, di ba? Ano ba tong ginagawa ko? Malamang imposibleng ikaw. Baka nagkataon lang. Natigilan ako nang tumango siya sa akin. Dala ng pagkagulat, kahit pakiramdam ko'y para akong nasisiraan ng bait, sakaling i-assume ko't maniwala ako na naiintindihan nga ako ng baby na wala pang 1 buwang gulang. Muli kong tinuro ang sarili ko. Kung talagang naiintindihan mo ko, tumango ka. Tanguan mo ko ng 2 beses. Tumango ka nga ng 2 beses. Naiintindihan mo ako. Naiintindihan mo nga ako. Pwede ko bang sabihin sa tita ninang mo na naiintindihan mo ko? Na naiintindihan mo kami? Ay, hindi ka nga pala nakakapagsalita pa. Sandali. Sige, ganito. Diyos ko, para naman ako siraulo nito, pero bahala na nga. Mag-uusap tayo ha, baby Tina. Usap na masinsinan. May mga itatanong ako sa'yo. 2 tango pag oo. Tapos, 1 tango kapag hindi. Okay? Sige. Unang tanong. Kahapon, di ba nagbibiro kami ng tita ninang mo na may mga tao kami na gusto naming gantihan mo? At isa sa mga taong yun, si Lucas. Kanina napanood namin sa balita na pinatay daw siya. Matalino akong tao at hindi logical na nakikipag-usap ako sa iyo ng ganito, pero gusto ko pa rin magbakasakali. Basta ikaw bang may gawa nun? Ikaw bang pumatay kay Lucas? 2 beses siyang tumango habang diretsyong nakatingin sa aking mga mata. Tumahimik ako. Hinintay ko kung tatango ba siya ulit sa pagbabakasakali na baka coincidence lang ang nangyari, pero hindi siya gumalaw at taimtim na nakatuon lang ang atensyon sa akin. Ginawa mo ba yun dahil sa sinabi ko? Tumango siya ulit. Paano yung iba? Yung ibang sinabi ko na gusto kong paghigantihan, plano mo rin ba silang isunod? Tumango na naman si Baby Tin. Imbis na matakot pagkat kumpirmado na ang kutob ko na hindi basta-basta ang sanggol na inampun ko, natuwa pa ako. Para akong nabunutan ng tinik nang ma-realize ko na sa pamamagitan ni Baby Tin, mababalikan ko na ang lahat ng umagrabyado sa akin. Nagpapanggap lang ako. Lahat ng ginawa sa akin, hindi ko yun kinalimutan. Naghahanap lang ako ng tiyempo't pagkakataon na magantihan sila. Ngayon, sa tulong ni Baby Tin, magagawa ko na yon. Pwede pa ba akong magtanong? Isa lang. Isang-isa na lang talaga.
Unang kita ko pa lang kasi sa'yo may kutob na ako. Ramdam ko na ikaw yon. Tama ako, 'di ba? Sabihin mo lang na oo, ayos na. Hindi ko na kukwestiyonin kung paano nangyari, kung paanong bukod sa buhay ka paanong nakaalis ka rin mula sa hukay na pinaglibingan sa'yo ni Piang. Sumagot ka lang. So, ikaw ba yon? Yung pinagbuntis ko, yung pinanganak ko sa harap ng simbahan? Binigay niya sa akin ang kumpirmasyong kailangan ko. Hinawakan ko ang pisngi niya at pagkatapos ng ilang sandali, may naalala ko. Alam mo ba na pinagtangkaan kita noon? Na tinangka kitang ipalaglag? Tulad noong mga unang tanong ko, oo rin ang sinagot niya. Saglit akong nakaramdam ng takot at pangamba na agad ko ring isinantabi. Imbis na mapraning, minarapat kong tanungin na lang siya. Kung alam mo na muntik na kitang patayin, ibig bang sabihin, may galit ka sa akin? Naghintay ako. Pero di tulad noong unang pag-uusap namin, hindi siya tumango. Binalik niya ang tingin sa kisame at para bang bumalik na siya sa dati, sa pag-aasal baby. Ilang araw ding naging palaisipan sa akin ang ginawa niyang yon hanggang sa makalimutan ko na ng tuluyan. At sa loob ng 1 linggo, sunod-sunod na nagkandamatay ang mga taong may malaking atraso sa akin at sa pamilya ko. Nangyari sa kanila ang nangyari kay Lucas. Hindi ko alam kung paano ginagawa ni Baby Tin ang bagay na yon o kung paano niya nahahanap ang mga bahay nila. Ang alam ko lang, pag naaalimpungatan ako na wala siya sa tabi ko, ginagawa niya na ang mumunti niyang misyon. Tahimik yata natin ngayon Emma, Piang, may pinagluluksa ba kayong hindi ko alam? Yung ulam bang problema? Hindi niyo gusto yung sinigang? Masarap naman. Sakto ang asim at alat. Tas maanghang-anghang pa. Sakto lang sa kanin. Excuse ma. Mamaya na lang ako kakain. Wala talaga akong gana Emma? Po, May problema bang kapatid mo? Maghapon na yung ganun na. Hindi na siya kumain ng umagahan at tanghalian. Ngayon pati hapunan ayaw niya rin. Alam mo ba kung ano nangyayari doon? wala siyang nababanggit ma. Baka stress lang kasi pre-finals na. Pati nga kay Tin, iwas na iwas siya ngayon Natigilan ako. Bigla kong naalala na parang may nakita akong nakadungaw sa pinto ng kwarto naming mag-ina kaninang umaga. Pagkatapos ni Mama kumain, binalik ko siya sa kwarto niya at iniwan muna sa kanya si Tin bago ko sinundan. Ate, anong ginagawa mo rito? Iniwan mo si Ma kasama si Tina? Oo, pinatingnan ko lang saglit. Gusto kasi ni Ma na kausapin kita. Piang, sandali! Ano bang problema mo? Kinakausap pa kita. Iniwanan mo si Mama kasama si Tina. Iniwan mo si Mama na walang kalaban-laban kasama nung... Kasama niya! Kasama nun kung ano man ang batang yun na inampun mo. Alam mo, kailan pa? Kanina? Narinig mo yung pinag-uusapan namin kanina? Ate, sabihin mong hindi. Sabihin mong na mali lang ako ng dinig o na epekto pa rin to ng pagluluksa mo sa anak mo kaya may mga sinasabi kang hindi totoo. Hindi naman, di ba? Hindi totoo na si Baby Tin ang pumatay kina Lucas. Ano? Magsalita ka! Itanggi mo, magsinungaling ka sa akin! Sabihin mong hindi. Ano? Paniwalain mo ako na yung baby na inampun natin na tinuturing kong pamangkin na hindi siya aswang. Sabihin mo na lang na hindi, na inosente kayo ni Baby Tin. Mas pipiliin ko pang maniwala sa sinabi mo kaysa sa mga nakita ng mata ko. Nakita ng mga mata mo? Ano bang nakita ng mga mata mo? Nahuli kitang naglalaban ng kumot yung punong-puno ng dugo nung nakaraang araw. Nakala ko wala lang yun na baka may menstruation ka, na tinagusan ka. Pero hindi lang yun yung unang beses na may napansin ako sa inyo kakaiba ni Baby Tin ngayong linggo. Yung tinginan nyo kakaiba. Parang nagkakaintindihan kayo. At tapos yung amoy niya. Dati ko pa napapansin na may kakaiba sa amoy ng inampun mong yun. Amoy siyang lupa. Pero ngayon hindi lang yun Para na rin siyang amoy malansa. Lansa na galing sa dugo ng tao. Tapos kanina, narinig ko yung lahat.
Sabi mo good job sa... At saka thankful ka na siya nagparusa sa mga taong yun. Ate, tiyanak ba si Tina? Alam mo yun, tapos ginamit mo siyang parang killing machine. Eh ngayon natapos na napaghigantihan yun ang lahat ng kailangan paghigantihan. Paano kung tayo nang biktimahin niya? Ha? Paano kung patayin niya si nanay? Kung isang araw matakam siya sa dugo at laman ng tao kasi sinanay mo siya kumain ng ganun imbis na formula Tingin milk. mo ba kaya ko kayong saktan ni Mama? Hindi niya kayo sasaktan. Si Baby Tin, oo, may kakayahan siyang pumatay at kumain ng tao pero mabait siya. Alam mo yun, di ba? Unless iutos ko, wala siyang gagawin na hindi dapat. Safe kayo. Hindi niya kayo sasaktan kasi alam niya na mahalaga kayo sa akin. Pagsasabihan ko siya. Promise, hindi niya nga kayo sasaktan. Maniwala ka sa akin, ha? Ewan ko, ate. Ewan ko na lang talaga. Paano mo ba kasi na-discover na tiyanak pala si Tina? Naaswang siya at pwede siyang i-train para maging assassin. At saka, hindi kaya karmahin ng pamilya natin, te? May isa ka pang kailangang malaman. Anak ko siya. Malamang, kasi inampun mo siya? Anak ko siya, Piang. As in siya yung baby sa sinapupunan ko, yung baby na pinagbuntis ko. Pag hinukay mo yung pinaglibingan mo sa kanya, nung nasa ospital pa ako, wala kang makikitang kahit na ano doon kasi yung baby na nilibing mo, bumangon siya sa hukay niya at kasama na natin siya. Sinabi niya yan sa'yo? Teka, pag kayong dalawa lang ba nagsasalita si Baby Tin? Sandali, sa dami ng karumal-dumal na pagpatay na ginawa niya, tama bang tawagin pa rin natin siyang baby? Eh hindi naman talaga siya baby, diba? Tsaka ate, di ka ba kinikilabutan? Bukod sa alam mong tiyanak ang batang kasama mo sa kwarto, literal, nagaling pa siya sa ilalim ng lupa, ate. May isang beses na natakot ako sa kanya, pero yun lang yun, nawala rin agad. Ewan ko kung maiintindihan mo ba ako, pero hindi ko magawang matakot sa kanya. Ano ko yun? Galing siya sa akin, parte ko siya. Ate, aswang siya. Teka, sure ka na anak mo siya, diba? Eh, hindi ka naman aswang. Si Lucas ugaling walang niyalang pero hindi rin sa aswang. Kung parehas kayong walang lahing aswang at hindi rin naman na baby switch si Baby Tin, paano siya naging aswang? Paano naging tiyanak si Tina? Teka, kaya ba Tina ang napili mong pangalan sa kanya? Kasi derived yun sa word na tiyanak? Ano? Hindi. Siyempre hindi. Nagkataon lang yun. At yung tanong mo, ngayon ko lang din naisip yan. Wala kang idea? Naalala mo yung pampalaglag na ininom ko noon at yung matandang babaeng sinasabi ko? Yung sa simbahan? Kahit hindi ko siya nakita, alam kong siya yung sinasabi mo. Sa kanya galing yung ininom kong pampalaglag. Nung huli naming kita, may sinasabi siya noon na hindi ko palang daw alam pero tumalab daw yung binigay niya sa akin. Sure na sure daw siyang tumalab yun. Ha? Kung hindi pampalaglag yung nainom mo, ano pala? Aswang potion in a bottle, ganun? Teka, may term sila dyan eh. Letter Y something. Nasa dulo na ng dila ko pero hindi ko maalala ng maayos. Yanggaw! Nayanggaw ka, ate? Yung ininom mong yun, pangyanggaw, tas imbis na ikaw ang maging aswang dahil buntis ka, sa pinagbubuntis mo yung tumalab, kaya ngayon, meron tayong baby na aswang sa bahay? Napakibit balikat na lang ako. Kung naging aswang ang anak ko gamit ang mumunting botelya na nakuha ko mula sa matanda sa Quiapo, umasa ako na baka meron din siyang pangontra. Ritual, dasal o kahit na anong pwede naming magamit para mamuhay ng normal si Baby Tin. Ngunit sa ilang araw na nagpapabalik-balik ako doon, maski anino niya'y hindi ko nakita. Piang? Ano nangyayari? Ba't may mga pulis? Kina Maricar ba galing yun? Ba't daw? Ba't hindi mo itanong sa anak mong tiyanak kung anong ginawa niya sa anak ni Maricar? Ano? Anong pinagsasasabi mo? Bakit si Tina? Ano kasalanan niya? Ano ba nangyari doon? Patay na ang anak ni Maricar, ate. Pinatay yung baby niya. May kagat sa leeg. Halos kalas na yung braso ng baby mula sa katawan niya at ang muka. Yung muka, ate, yung muka. Wak-wak. Pamilyar ba? Oo, diba? Kasi ganun yung itsura ni na Sir Montes nung nadiskubre na yung mga bangkay nila. Ano?
Ano bang hindi mo pa rin mag-gets, ate? Ano yung mahirap intindihin ng biktima na naman ng anak mong aswang? Na sa pagkakataong to, hindi na natin pwedeng i-justify ang ginagawa niya kasi inosente na ang binibiktima niya. Napatingin ako sa kwarto kung nasaan si Baby Tin sabay iling. Hindi ako makapaniwala. Ayokong maniwala. Hindi. Hindi si Tinang may gawa nun sa anak ni Maricar. Imposibleng siya kasi wala naman ako inuutos eh. Saan ka pupunta? Piang, huwag mo sasaktan ang anak ko. Pag-alis ni Piang sa kumot na nakabalot kay Baby Tin, nakita ko ang puti nitong damit na punong-puno ng natuyong dugo. Ito yung ebidensya oh. Itatanggi mo pa rin ba? Magbubulag-bulagan ka pa rin ba? Ano ate? Porke hindi tayo yung biktima, yung nasasaktan, magbubulag-bulagan na lang tayo? Kung kaya mo para protektahan ang anak mo. Pues ako, ate, ako hindi. Malalaki ang yabag ni Piang nang lumabas siya sa kwarto. Nalito ako. Hindi ko alam kung anong uunahin, ngunit sa huli, nanatili ako sa tabi ni Baby Tin. Anak, bakit? Bakit mo ginawa yun? Bakit mo pinatay yung anak ni Maricar? Wala silang kasalanan sa atin ha. Wala naman akong inutos, diba? Tina, alam kong naririnig mo ko. Huwag kang magbingi-bingihan, kausapin mo ko. Sa pagbabakasakali na mas iintindihin niya ako at mas pagtutuunan ng pansin pag hawak ko siya, sinubukan ko siyang buhatin. Pero bigla niya akong kinagat, dahilan para mabitiwan ko siya. Mataas din ang kinahulugan niya pero imbis na umiyak, dala ng sakit, tumawa lang siya na para bang naglalaro lang kami. Habang pinoproseso ko ang nangyari, biglang pumasok si Piang. Sinabuyan niya ng asin si Tina. Sa kauna-unahang pagkakataon nakita kong itsura ng anak ko pag tiyanak siya. Naging pula at mas lumuwa ang dating maamo at mapupungay niyang mata habang ang ipin niya'y walang kasing talas. Bukod sa kuko niyang tumalas, mahaba rin ang kamay at bias niya. Galit na galit siyang umangil sa amin bago siya tumalon papunta sa pader sa kagumapang palabas ng kwarto. Sinubukan ko siyang habulin pero hindi ko na siya nakita pa pagtapos niyang tumakbo papunta sa likuran ng aming bahay kung saan may mga puno't ilog. Yung batang inampon mo, hindi mo talaga siya amponin, di ba? Kundi yung dating pinagbubuntis mo, yung namatay. Opo, ma. At may kutob ako na babalikan niya tayo. Hindi niya gagawin yun. Hindi niya tayo sasaktan. Ate naman! Pagtapos ng ginawa niyo dun sa baby ni Maricar, kung paano niya tayo sinubukang sugurin kanina, naniniwala ka pa rin ba na hindi niya tayo babalikan? Babalik yun! At hindi pwedeng hindi tayo handa. Dahil kung hindi, mapapatay niya tayo. Mapapatay niya tayo. Ano ibig mo sabihin? Gusto mo na patayin natin ang anak ko? Oo, ate, oo! Nung umamin ka sa akin na tiyanak, aswang o kung ano man si Tina, dapat noon palang kinumbinsi na kitang patayin sa'y. Kung ginawa ko yun, wala na sanang inosenteng nadamay. Sige, sabihin na natin na dahil pamilya na tayo, hindi niya tayo sasaktan. Pero paano yung iba? Ipapakain na lang natin sa kanya, ganon? Kasi wala eh. Nag-evolve na siya. Iba't ibang blood type na ang gusto niya, laman loob, kesa sa powdered milk, ganon ba? Ikaw ang nag-tolerate at nagturo sa tiyanak na yun na magpakahalimaw. Kaya kailangan, ikaw din ang umayos nito, te. Kailangan natin ayusin to. Piang, hindi ko kaya. Hindi ko alam kung anong gagawin. Hindi ko alam kung paano. Asin, bawang, holy water. Tama, yun nga, holy water. Yun ang makakatalo doon, di ba? Yun ang makakapatay. Nakikiusap ako. Ma, Piang, baka naman may iba pang paraan. Hayaan niyo muna ako humanap na ibang paraan. Baka kasi... Ibang paraan tulad ng ano? Paano? Hahanapin mo na naman yung matandang gumawa nito? Eh di ba nga, hindi mo makita? Ate naman. Kailangan natin ng holy water, di ba? Pupunta ako sa simbahan. Sa Quiapo, kukuha ako ng holy water na pwede natin gamitin just in case. At susubukan ko ring hanapin yung matanda. Piang... Pagbibigyan kita, ate. Para sa'yo. At para kay Baby Tin na minahal ko rin naman. Pero pag hindi mo siya nakita, wala tayong nahanap na ibang paraan. Mangako ka sa akin na gagawin natin ng tama, ha? Mangako ka, ate. Napatingin ako kay Mama. Naghihintay akong kampihan niya ako intindihin. Dahil di tulad ni Piang, nanay din siya.
Umasa ako na kahit papaano maiintindihan niya ako pero nag-iwas siya ng tingin. Para makabalik ng maaga, hindi na ako nagsayang ng oras. Habang nasa biyahe, isa lang ang tumatakbo sa isip ko. Ganito ba talaga kapag nanay ka? Sa kabila ng maling nagawa ng anak mo, kahit na alam mo na ang gagawin mo ay para naman sa ikabubuti ng lahat, may parte pa rin na gusto ko siyang iligtas at protektahan. Dahil kahit tiyanak siya, ako pa rin ang mama niya at kahit na anong mangyari, hindi magbabago ang katotohanan na anak ko siya. Pagdating sa simbahan, inuna kong kumuha ng holy water. Saka ko inikot ang buong Quiapo Church. Hindi ko pa rin nakita ang misteryosang matanda na punot dulo nito. Nang mag-3 na, napilitan na akong bumiyahe pa uwi ng Bulacan at sa kasamaang palad ay naipit pa ako sa traffic. Kaya gabit madilim na nang makarating ako sa amin. Piang? Ma? Piang? Ako to. Buksan niyo yung pinto. O ano, te? Nakakuha ka ba ng holy water? Nahanap mo ba yung matanda? Ano sabi niya? May iba pa bang paraan? Wala. Bumalik na ba siya? Nagparamdam? Iiling na sana si Piang nang makarinig kami ng kalabog sa bubong. Parehas kaming na-distract at sabay na tumakbo papasok sa loob ng bahay nang may mahagip ang peripheral vision namin. Tumakbo kami sa kwarto at agad na natigilan nang makita namin si Tina na gumagapang sa ibabaw ni Mama. Sa takot ni Mama, hindi na siya nakapagsalita pa. Anak, wag. Wag ang lola mo, please. Wag ang lola at tita ninang mo. Kung galit ka kasi nasaktan ka kanina, sa akin ka gumanti. Ako na lang ang kunin mo. Ako na lang ang patayin mo para magkasama na tayo. Ano? Gusto mong mapatay? Nasisiraan ka na ba? Ako na lang, anak. Kunin mo ko. Kunin mo na ako at mananahimik na tayo. Sabay na tayo matahimik. Pag kinuha mo ako, magsasama na tayo at hindi na tayo magkakahiwalay pa. Kung saan man tayo mapunta pagkatapos nito, sisiguraduhin ko na aalagaan kita. Tulad ng pag-aalaga ko sa'yo rito. Mahal na mahal kita, anak. Maniwala ka. Sobrang mahal na mahal ka ni Mama. Sumulyap ako kay Piang. Sumenyas ako sa kanya na pag inatake ako ni Tina, gusto kong basbasan niya ito ng holy water. Kitang-kita ko ang panlilisik at galit sa mata ni Tina. Bumaling siya kay Mama. Nang akala kong si Mama ang puntirya niya, nagulat kami ni Piang nang bigla siyang tumalon sa akin at sumugod. Nakagat niya ang braso ko. Gawa ng sakit at gulat, malakas ko siyang naitulak palayo sa akin. Humampas siya sa dingding pero hindi niya yun ininda. Tumayo siya na parabang walang nangyari, dahan-dahang lumakad palapit sa amin. Bago siya muling makasugod, sinabuyan siya ni Piang ng holy water. Umusok ang balat niya at mas lalo siyang nagalit. Tinalon niya si Piang. Nabitiwan ito ang hawak na holy water para takpan at protektahan ang mukha niyang paulit-ulit na kinakalmot ng tiyanak. Masakit man para sa akin, kinailangan kong mamili. At bagaman gusto ko rin siyang protektahan, mas pinili ko si Piang. Binindisyonan ko si Tina ng holy water. Kumala siya kay Piang. Habang patuloy ko siyang binabasa noon, bumalik sa pagiging bata ang anyo niya na parabang sinusubukan niya akong linlangin. Malakas siyang umiyak. Dinurog ng pag-iyak niya ang puso ko. Pero mas nangibabaw sa akin ang desisyon na tapusin na ang lahat ng ito. Bago siya malagutan ng hininga, bumalik pa siya ulit sa pagiging anyong tiyanak ngunit wala na siyang nagawa pa. Nang makumpirma ni Piang na tapos na wala na ang anak kong tiyanak, dali-dali siyang lumapit kay Mama. Tiningnan niya kung may sugat ba ito o kahit na anong pinsala habang naiwan akong nakatayo't nakamasid sa nangingitim at parang malapit ng mabulok na katawan ng anak ko. Imbis na mandiri o magalit sa mga nagawa nito, lungkot at pangungulila ang tanging naramdaman ko pagkat sa pangalawang pagkakataon, nawala siya sa akin. Okay lang siya. Okay lang si Mama. Okay lang si Mama, ate. Ikaw, ate. Okay ka lang ba? Physically?
Okay lang. Yumakap siya sa akin at pagkaraan ng ilang segundo'y siya rin ang naunang bumitaw. Sorry ate. I'm so sorry for your loss. Alam ko na ako nagsuggest at saka nagpumilit na patayin natin si Baby Teen. Pero hindi ko naman sinabi yun kasi hindi ko siya mahal eh. Ate, mahal ko siya. Minahal ko siya at gustong gusto kong maging mabuti at medyo bully na tita sa kanya pero hindi kasi pwede. Hindi pwede na magtagal siya dito. Kahit na anong gawin natin, walang paraan para makip natin si Baby Teen lalo na't nang bibiktima na siya. Naiintindihan mo naman yun, di ba? Pinatay ko ang anak ko para sa'yo. Para protektahan ka. Kayo ni Ma. Naiintindihan ko na yun yung tama. Tama. Pero ang sakit-sakit pa rin. Naiisip ko na kung hindi ko sa inutusan na nahantingin sina Lucas para ipagiganti ako. Baka hindi siya naging ganito. Na baka may chance na kahit aswang siya, matitrain ko sana maging mabuting aswang. Kahit na magpakalayo-layo pa kami mamundok. Kami lang, ayos lang. Hindi ko naman alam na gano'n ang mangyayari. Hindi ko sinasadya ang mga nangyari. Hindi tama ang ginawa mo. Hindi tama na ginamit mo ang pagiging aswang o tiyanak ni Tina para maghigante. Pero kung ako nasa posisyon mo, baka gawin ko rin kasi yung ginawa mo, ate. Napagsamantalahan ka, pinagtulungan, inabuso sa iba't ibang paraan. Hindi mo nakuha yung hustisya na para sa'yo, kaya nung nakahanap ka ng paraan, sumugal ka. Isipin na lang natin na karamang nangyari sa kanila. Na-deserve nila yon. Dahil may chance na kung nagawa nila sa'yo ang mga bagay na yon nang walang pagsisisi, pwedeng maulit pa yun sa iba eh. At ang anak ni Maricar, paano yun? Aamin ka? Paano? Anong sasabihin mo? Hindi naman sila maniniwala. Sina Maricar, pwedeng maniwala pero ang mga pulis, pagtatawanan ka lang nila. So, kakalimutan na lang natin to? Magpapanggap tayo na walang nangyari? Dadalhin natin sa hukay na may kinalaman ng pamilya natin sa nangyari sa anak ni Maricar. Pero hindi tayo aakto na parang walang nangyari. May mga kasalanan pa rin tayo, Emma. Sa ngayon, ang magagawa na lang natin ay araw-araw na humingi ng tawad sa Diyos para sa kasalanang yon. Tumango ako kay Mama. Inabot niya sa akin ang kamay niya at pagyakap ko sa kanya, sakalang bumuhos ang luha ko. Nung mayakap niya ako, pakiramdam ko'y nabawasan kahit papaano ang bigat na daladala ko sa aking dibdib. Para makamove on sa nangyari sa kanilang anak, lumipat sina Maricar sa ibang probinsya at wala na kaming balita sa kanila. Hanggang ngayon, patuloy ko pa ring ipinagdarasal at hinihingi ng tawad ang nangyari sa kanila. Habang ang kaso ni na Lucas ay hindi na umusad pagkat wala naman silang mahanap na sospek o ebidensya. Nanatiling palaisipan pa rin sa mga humawak sa kaso nila kung ano ba talagang nangyari, lalo na't napuno na ang kasong yon ng ibang haka-haka. Pagkaraan ng ilang taong pagdarasal, pakiramdam ko napatawad na rin kami ng Diyos kahit na papaano. Tinuloy ko ang nauna kong plano sa buhay at pamilya ko, Miss Anne. Bumalik ako sa pag-aaral sa State University sa lugar namin dito sa Bulacan. Nahirapan at natagalan man, pinilit kong magtapos ng abogasya. Ngayon, ganap na po akong abogado na mas prioridad na tulungan ng mga babaeng tulad ko na naabuso. Bilang parte ng paghingi ko ng tawad sa langit at sa Diyos, ginawa kong misyon na mapagbayad ang perpetrators ng mga biktimang lumalapit sa akin upang hindi sila matulad sa akin na natempt at gumamit ng dahas para mapagbayad lang ang mga kailangan kong pagbayarin. Taon na ang lumipas mula nang mangyari ang pinakamadilim na yugto sa buhay namin. Minsan, naiisip ko pa rin ang matandang babaeng yumanggaw sa akin, Miss Anne. Pag napapadpad ako sa Quiapo, pilit ko pa rin siyang hinahanap pero parati akong nabibigo. Wala na siya ron. Maski ang anino o kahit na anong bakas niya. Kung minsan nga nagwa-wonder ako, ako lang kaya ang nayanggaw niya? O may iba pa siyang nabiktima? Ano kaya ang nangyari sa kanila? Sa dami kong tanong gawa ng nangyari,
Maski isa, hindi ko nahanapan ng sagot. At mukhang mamamatay ako na hindi yon nasasagot. Sa kabila nun, wala akong choice, kundi ang magpatuloy na lang sa buhay. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.